mga manggagawa natin. Eh walang pinipiling date yan eh. Correct. Laging nagrarally ang mga yan para ipaglaban ang ating karapatan. So ito na nga makasama na natin on Zoom, Calyodi de Guzman. Magandang umaga Calyodi. Rica, morning, Jessie sir. po. Rica, Jessie, magandang umaga sa inyong dalawa. Opo, good morning sir. Ito pong simulan po muna natin yung usapin natin dito sa nangyaring 3-day pagtitipon ng INC doon nga po sa EDSA at sa Liwasang Bonifacio. Gaano po ba katindi ang epekto nito para sa ating mga naging sa mga manggagawa natin ang nakaraang 3 araw, sir? Naka-epekto dahil marami ang hindi nakapasok at dahil sa hindi nakapasok, nawala ng kita yung ating mga manggagawa. Malaking bagay yun kasi ang mga manggagawa natin ay nabubuhay ng kahit isang tuka. Opo. Kaya pag hindi kumahig, hindi tutuka. Oo. Yun ang epekto doon sa ating mga manggagawa. Opo. Eh, ang sinabi naman po talaga ay gano'n naman ang epekto ng mga, ay gano'n naman talaga ang essence ng mga pagprotesta, di ba? Ma-disrupt yung regular na mga pamumuhay natin. Pero ito po ba, yung mga ganitong klase po bang excuses ay will it still fly sa panahon ngayon na nangangailangan talaga tayong kumita pang araw-araw? Parang pwede naman yung rally, no? Tsaka pwede naman yan, pero dapat sana ay in-inform yung publiko at para nakapaghanda, pati yung mga kapulisan ay nakapagre-route tulad ng ginagawa ng maraming rally naganap sa nakaraan. Oho. Hindi sinusurpresa ng ganung kalaki, talagang magdi-disrupt yun unless yun ang kailang objective. Eh, kayo po na lalo na po sa inyo, Calyodi, napaka-aktibo ninyo na sumali sa mga rally, magbuo ng mga kilos protesta. Nakita po natin na yung unang araw, wala po silang permit at ilang libo na po agad ang pumunta na disrupt nga po sa EDSA. Pero wala pong nangyaring pananagutan doon. Calyodi, hindi po sila nakatanggap ng kahit anong pagpaparusa mula sa PNP. Nais ko lang po sana kunin ang inyong sentimiento doon dahil kayo po dumadaan sa maayos na proseso. Tama ka, Riza. Tama ka. Rika po, opo. Humihingi kami ng permit, nakapaalam, makikipag-dialogue pa sa mga detalye ng mga magaganap sa araw na aming pagkilos, ay kakaiba ito. Binigla at nasurpresa at nag-create ng maraming aberya sa taong bayan, lalo na sa mga manggagawa. Ngayon ay hindi kumibo yung gobyerno, yung kapulisan, hindi sila kinasuhan tulad ng ginagawa sa mga manggagawa na hindi lang kinakasuhan, binubugbog pa at ikinukulong pa kapag mga walang permit at humarang at binlock yung kalsada. Pero tansya ko, political yan dahil sa napakalaki nung mobilization at malaking grupo itong iglesia. Tingin ko hindi yung tama ba o mali ang pag-uusapan, kundi naging politikal. Nagkaroon ng pag-atras yung pulis na ipatupad yung kailang dapat gawin sa violation, sa hindi pagkuha ng permit at direktang panghaharang sa EDSA. Kaya politikal ang umiral doon sa kapulisan. Calyodi, si Jessie, I think nabanggit din ito ni former Senate President Frank Drilon dito sa DZMM na kung hindi nakita ito ng PNP ng mas maaga, nagkaroon ng failure of intelligence sa kanilang part. No? Anong basa niyo dito? Ganun din ba? Pwede, pero napaka-kitid nung dadaanan kasi ang usually kasi talaga ipinapaalam mismo nung magrarally dahil alam na mayroong iba-violate doon sa Batas Pambansa 880. Kinakailangan ka makipag-dialogue, makipag-usap unless na pwede namang walang permit kung ikaw ay hindi makaka-disrupt ng daloy ng trapiko. Kung halimbawa, mga ilang piraso lang kayo, 50, nasa gilid lang kayo, yung mga ganung bagay hindi na kinukuha ng permit. Pero yung ganung 10,000 o 15,000 o higit pa na bilang na automatic ay magdi-disrupt ng trapiko, talagang dapat ay kinukuha yan ng permit. And eventually nga, Calyodi, from White Plains sa EDSA, lumipat sila dito sa Liwasang Bonifacio nung na-put on hold
yung supposed to be permit na ibinigay nung second day. Kasi nga ang sabi ng LGU ng Quezon City ay malaki na yung abala, one of the factors na kinonsider nila. And I think kayo din, Calyodi, yung nag-post, sabi nyo sa 5 dekadang pakikibaka, hindi nyo pa naranasan na may magpalugaw. Saan ho galing yun, Calyodi? Yun ang instant na naisip ko. Ibang klase itong LGU ng Manila. For the first time na parang special treatment doon sa iglesia. Na okay naman yung laban nila actually. In fairness, tama naman yung issue nila kung corruption. Okay yun. Medyo ang sentimento ko lang doon ay bakit ang tinitiray lang ay yung kalaban. Bakit pagka sa kanila parang okay lang na may mga magnanakaw na silang ini-endorse sa mahabang panahon ay puro may mga kaso ng korupsyon, pero ngayon magkasalita ng transparency at saka laban sa korupsyon. Kaya medyo hindi maganda yung tono, kaya yung mga kapatid ay nahihirapang magdepensa kapag sila'y tinatanong. Pero special treatment talaga, Mayor. at ang ginamit pang pera ay pera ng bayan. Hindi pera ni Yorme. Baka Okay lang sana kung galing sa bulsa ni Yorme, ay di okay lang. Pero ang balita ko ay pondo ng DSWD ng Manila na ipinigay doon sa mga nag-rally, nagprotesta. Kaya to? Special treatment. Ang dami na namin rallying ginawa sa Liwasang Bonifacio. At ang issue rin ay napakamakatarungan. Climate, sahod, kontraktualisasyon, land grabbing, yung mga pagpataas na presyo ng kuryente, mataas na presyo ng gasolina, hindi naman ito nag-isip na magpalugaw. Opo. Bakit naman dito sa ginawa ng mga iglesia na hindi kumuha ng permit at nagbulabog sa EDSA, ay pagkatapos, pinalugaw pa? Opo. Sinusubukan po namin kunin ang panig nila, Yorme, no? Wala pa pong tugon ngayon. Bukas naman po ang programa natin para malaman po bakit po ganun ang nangyari. Pero Calyodi, no? Pag nakausap po namin sila, sabihin po namin, patsampurado naman sila dun sa iba pang mga magrarally para patas, di ba? Opo. At last na lang po, Calyodi, before po natin kayo bitawan dahil maubos na rin po ang panahon namin. Habang hinihintay po natin yung patsampurado ni Yorme, meron po tayong 85 pesos na aumento ng sahod na ibinigay po sa mga manggagawa ng Metro Manila. Pero parang tutol daw po kayo dito, sir. At ang ilan po mga grupo ng mga manggagawa. Although tinitina naman po ito, pinagbabasehan naman daw po, may pinagbabasehan. Sa tingin niyo po ba, napakababa naman po talaga ng naibigay? Oo, napakalayo. Kasi ang cost of living na natin ay umangat na hanggang 1,312 nitong 2026 dahil sa grabing pagtaas ng presyo ng gasolina. Umabot sa 7.2% ang inflation. Kaya kung yung 695 ay dadagdagan lang ng 85 pesos, tapos 2 bigay pa, ay napakalayo, napakaliit na tugon ng ating bagong sekretary ng Labor. Kaya yung maliit na, tapos ay pangalawa ay 2 bigay, utay-utay, ay insulto yon. Insulto yon sa mga manggagawa. Kaya ilalaban pa rin ng mga manggagawa yung legislated wage increase, ibig sabihin nationwide, katulad ng mga dati, before yung wage rationalization law na ginagawang provincial rate, gusto namin national na para magpantay ang sahod ang tatanggapin ng mga manggagawa sa Metro Manila at sa mga probinsya. Dapat ganon. Ayun nga po, no? So, aabangan po natin yan. Sana umabot pa ng 1-2. Yung kanila ibibigay na. Kahit po alam Pinakamaganda yun at mapupurihan namin si Tolentino kapag ginawa niya yon na at least doon sa kung ano yung needs ng tao, yung cost of living ay maibigay sa mga manggagawa. Oo. Calyodi, baka mapunta-punta kayo ng US, kausapin niyo na rin si Donald Trump para umayos-ayos na yung isip niya, no? Yung petrolyo, di ba?
Oo, may sabi talaga, dapat hindi niya ginera ang Iran. Oo, ipagdasal na lang natin. Salamat sa panahon, Kalyodi. Balikan ka Thank po you, namin sir. sa mga susunod na usapan. Okay, Rick at Jessie, salamat. Opo. Thank you po, Thank Kalyodi. you po. Kalyodi de Guzman, Chairman Emeritus ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino at Presidente ng Partidong Lakas ng Masa. Partner, thank you for joining me today. Napakabilis naman. Kaya nga. Nakakabitin naman. Oo. Oy, salamat. The pleasure is mine. Yan. Dahil idol na idol ko si Sir Peter Diba? Busni. Sino ba In naman the ang service. hindi? Ginaya talaga. Ang kabayan, kasama si Danny Buenafe. Susunod.